Hawak ko dito ngayon ng pinakabago sa Pro lineup ng Tecno-Pova, which is itong Tecno-Pova 5 Pro. Samahan nyo ako ngayon at alamin natin kung sulit nga bang purchase itong Tecno-Pova 5 Pro. First of all, kung mapapansin niyo yung box is very different siya sa other brands ng phones. And dahil meron siyang partnership sa Free Fire, makikita nyo dito yung artwork ng one of the game's characters. Nakalagay din dito is 68 watts ultra charge. So napakabilis nun mga kaboom. Nandito sa side is yung Pova 5 Pro 5G. Then dito sa upper left side naman is nakalagay naman yung high-res audio and high-res audio wireless. Sa likod naman, nakalagay dito yung ilan sa kanyang specs like 5,000 mAh, 68 watts ultra charge. So talagang hina-highlight ito ni Tecno. Meron din siyang MediaTek D60805G na processor, 6.78 inches, Full HD Plus dot-in display na naka 120Hz yung refresh rate. And lastly, nakalagay din dito na meron siyang 50 megapixel na AI camera. Then, pag tinanggal natin tong red cover, dito na natin makikita mismo yung original design ni Tecno para dito sa Tecno-Pova 5 Pro. Kasama na din dito sa box, syempre yung documentations, SIM ejector pin, jelly case, and yung pinagmamalaki nilang charger. Lastly, syempre nandito na rin yung mismong phone. And syempre dahil sa partnership sa Free Fire din yung wallpaper. Meron siyang 6.78 inches na IPS display, 120Hz na refresh rate na sa tingin ko sa panahon ngayon, ito na talaga yung new normal para sa gantong price point. Kayo, ano sa tingin ninyo? Comment down below. So far, sa paggamit ko sa kanya sa home screen and sa social media browsing, sobrang smooth and stable naman siya. May mga ibang phones kasi na 120Hz din, pero pakiramdam mo 90Hz lang pag ginagamit mo na. Na-try nyo na ba yung ganun? Meron siyang 8GB na RAM plus another 8GB na virtual RAM. Ang processor niya is, sabi ko nga kanina, yung MediaTek D60805 5G na based sa latest Antutu version, umaabot siya ng 403,624 points. Ngayon mga kaboom, bukod sa sobrang pogi ng design nitong Tecno-Pova 5 Pro, is may tinatawag pa siyang highlight na ang tawag is colorful LED ambient light. So ang nagiging function niya is every time na may notification ka, calls, or messages, is magkakaroon siya ng backlight effect dito sa likod. Ang maganda din dito is super customizable siya. Like for example, dito sa incoming calls, pwede nyo baguhin to soft, racing, dreamy, breath, or party. Depende sa inyo. And same na pwede nyo din to baguhin sa notifications, sa startup, and sa music. Choice nyo na din kung gusto niyo na naka-turn on to every time na naglalaro kayo, nagcha-charge, and so on. Yung battery capacity niya is 5,000 mAh, so mas mababa siya ng konti kaysa sa 6,000 mAh ng non-Pro variant na Tecno-Pova 5, pero nabawi naman siya sa 68 watts na charging dahil ang Tecno-Pova 5 non-Pro is 45 watts lang. Sa taas, nandito yung unang speaker. Sa right side naman, nandito yung volume button and yung power button. Sa left side naman, nandito yung SIM tray. And lastly, nandito sa baba is meron siyang headphone jack, so good thing yun. Nandito din yung mic, speaker, and yung USB-C port. Meron na din siyang built-in na screen protector, kaya at least out of the box is protected ka na. Pagdating naman sa games is very capable yung phone na to considering yung price point niya. Actually, sa mga nilaro ko, so far, smooth ang experience ko and fluid ang naging mga gameplay ko. So ito, pakita ko na lang sa inyo yung available na settings sa mga game na natry ko and yung ilang seconds of gameplay. Sa Mobile Legends, meron siyang super na refresh rate and umaabot naman ng ultra ang graphics. Sa Call of Duty naman, medium ang graphic quality and high ang frame rate. Sa Firelight naman, pwede ninyo isagad up to ultra ang graphic quality and yung frame rate naman pwede nyo ilagay up to extreme and yung resolution up to high.
Kaso nga lang, don't expect too much kasi hindi siya ganun ka-stable. But, if ilalagay natin naman sa smooth ang graphics and extreme ang frame rate, then medium ang resolution, dun nyo makikita naman na sobrang smooth ang magiging gameplay ninyo. Sa Genshin Impact naman, sinet ko lang siya to recommended settings na lowest graphics and nilagay ko to 60 ang FPS, although hindi man niya nare-reach ang 60 FPS pero very playable pa rin naman siya. Ngayon, nagtry ako sa kanya na mag-test ng charging speed niya from 1% up to 100% and umabot siya ng approximately 42 minutes and 50 seconds bago siya na full charge. Pagdating naman sa camera, which is isa sa sobrang nagustuhan ko dito sa Tecnopova, meron siyang 50 megapixel na main camera and 16 megapixel na selfie camera. Also, tignan nyo naman kung gaano kaganda yung shots na nakuha natin dito. No filter, pero clear and crisp pa din ang mga photos na nakuha natin gamit itong Tecnopova 5 Pro. Ito naman is sample video with and without stabilizer. Pagdating naman sa price niya is 9,999 pesos para dito sa 8256 na variant. Para sa akin is sulit siya, lalo na good for gaming, smooth pa ang scrolling, and solid ang camera. O diba? Kung sakaling interested ka dito sa Tecnopova 5 Pro, ilalagay ko na lang yung link niya sa description.